Fred Fuentes couldn't brush this woman off his head. Nasa gitna siya ng trabaho pero sumisingit sa kukote niya ang janitress na iyon. Hindi niya makalimutan ang katawan noon, to be exact. Naibaba niya ang sign pen na hawak at sumandal sa headrest ng kanyang executive chair. Is there a possible way wherein he can have that woman? Shit, parang nawalan siya ng lakas na loob na mag-utos kay Melo na alukin iyo na isang bagay na hindi desente. Ewan niya pero desente ang tingin niya sa babae. Muli niyang itinikal ang likod sa sandalan at inilapit ang sarili sa laptop. He accessed the utility personnel department and this is the first time he did that. So what? Kahit na janitress basta maganda at maayos naman, bakit hindi? Pwede niyang bilhin kung gusto niya. May mga babae pa nga na bulgar kumakaalok at may kasama pang hubad kaagad sa harap niya. Ito ay siya ang nawiwindang kung paano mapapasa kanya. He just wants to have a taste for a few nights and days. Just that. Pagkatapos noon ay bibitawan na rin naman niya. Handa siya kahit na 100,000 man ang bayad. He typed the name he remembered. Kayla Enriquez. Lumabas sa screen ang profile noon at ang litrato. Binasa kaagad niya ang profile ng dalaga at hinanap ang marital status. Single. Ngumisi siya. She is just 21 years old and too young for him. About 10 years old but he doesn't mind. Saglit niyang tinignan ang litrato noon na 2x2. Maganda talaga iyon kahit napakasimple lang. At habang nakatitig siya sa mukha noon ay nagkikisgisa ng mga ngipin niya habang naglalaro ang isang pilyong ngiti sa kanyang labi. Kayla Enriquez. Isa sa mga darating na araw ay kanya ito. Makailang ulit na tinignan ni Kayla ang pangalan ng agency kung saan nasa harap niya ngayon. Hawak naman niya sa kamay ang isang tarheta na bigay sa kanya ni Berna. Lunch break, kaya siya nakapuslit. Dala-dala ng kanyang best friend ang tarheta na may nakalagay na pangalan at address ng private office na ito ng mga investigators. Dumiretso siya sa may salaming pinto nang makumpirma niya na talagang tama ang kanyang pinuntahan. Manlangit Private Office, iyon ang pangalan ng ahensya. Bumukas ang pintuan at ngumiti sa kanya ang gwardya na baka nasa 30 anyos pa lang ang edad. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Bati niya sa lalaki. Mag-inquire po sana ako. Sino pong pwede makausap? Pakibukas po, ma'am, ang bag. Utos nito sa kanya at sumunod naman siya kaagad. Pinatuloy siya ng gwardya matapos na masilip ang bag niya. Wala naman siyang patalim maliban sa bunganga niya na matalim kapag may topak siya. Punta po kayo, ma'am, sa door 1. Salamat po. Sagot ni Kayla habang hinahanap kaagad ng mga mata niya ang door number 1. Nasa unahan iyon syempre. Dumiretso siya roon at nakita niya sa pinto ang nakapaskil na pangalan ng isang lalaki. Benjamin Manlangit. Kumatok siya. Come in. Anong boss na iyon kaya pinihit niya ang saradura at sumilip siya. Gumalaw ang mga mata ng lalaki at tumingin sa kanya. Kimisi ang ngumiti at pumasok. Hindi pa may edad ang lalaki tulad ng inaasahan niya. Good afternoon po. Ania. Have a seat, miss. Mrs. De La Vega po. Pagtatama niya. Oh, sorry. Umayos ito ng upo sa office chair at formal na iminuwestra ang upuan sa harap ng mesa. Ano may paglilingkod ko, Miss De La Vega? Magtatanong lang po ako kung magkano po ang bayad kung mag-hire ako ng private investigator. Well, nakadepende yun sa gusto ninyong category ng isang investigator. Let's say that an entry investigator, ang bayad sa kanya ay 200 per hour. Nanlaki ang mga mata niya. Susme, halos kalahati iyon ang buong sahod niya sa maghapon. Ang experience niya sa field ay mga 1 hanggang 3 taon. Average level, mas mataas ang per oras. Senior level, pinakamataas. He had been in the field for at least 5 to 8 years. Paliwanag nito sa kanya. 200, 350, and 500 per hour. Let's say, 14,000 per week for 10 hours a day. Mrs. De La Vega. Hindi siya umimik. Uumpisa na ba niyang pumila sa may Capital Hotel para mag-alok ng kanyang sarili at mahanap ang kanyang asawa? Naniniwala naman siyang ginagawa ng mga pulis ang trabaho ng mga iyon pero hindi siya mapanatag. Wala man lang kahit na anong senyales na may development na ang kaso. Ni hindi nga alam ni Kayla kung humihinga pa ba ang mister niya.
Mahal na mahal niya si Bernard at talagang handa siyang gawin ang lahat para doon. Kasi hodang mali na kung mali. Habang tumatagal ay lalong nabubuo ang kanyang desisyon na maghanap ng mapagkukunan ng pera para sa kanyang pangangailangan. Sigurado pong sa isang linggo ay mahanap? Hindi ko masasabi. Basta ang sigurado, gagawin ng mga tao kung trabaho na dapat ayon sa ibinayad ninyo. Sige po, babalik na lang po ako kapag nakahanda na ang pera. Pwede ko bang malaman kung ano ipagagawa nyo? Magpapaimbestiga po ba kayo sa nangangaluhan niyong asawa? Po, agaran niyang tanong. Hindi po. Nawawala po kasi ang asawa ko at may kumuha sa kanyang mga lalaki. Nasa 5 araw na nakalilipas pero wala din pong balita at lead ang mga pulis. Mahirap nga yan. Mabusisi yan kung talagang hahanapin ang mister nyo. Lahat ng anggulo ay kailangan na malaman namin para alam namin kung saan kami magsisimula. Basta, ganun na lang po, Mrs. Ang rate. Mamili na lang kayo kung anong level ang gusto ninyo at ilang oras sa bawat araw ang trabaho. Minimum ay 5 oras. Kung luluwas pa sa Maynila, madadagdagan pa ang per oras nila pero kayo magdedesisyon noon. Diyos ko, malaking pera talagang kailangan niya. At kahit na magbenta siya ng katawan, hindi niya kikitain ng 14,000 na pambayad para sa 1 linggo. Salamat po. Babalik na lang po ako. Matamlay na sabi niya at ngiti naman na isinagot ng lalaki. Laglag ang mga balikat niya nang mailapat niya ang pinto ng opisina. Tinatakasan na siya ng kakarampot niyang pag-asa pero hindi niya pwedeng pabayaan si Bernard na ganito na lang. Baka mabaliw na siya sa kaiisip. Tuloy-tuloy siyang naglakad papalabas ng ahensya na iyon. Tila wala siyang direksyon at nakatanga sa gilid ng kalsada. Kahit na may dumaan ng jeep ay nakatunganga pa rin siya at hindi niya nakuhang sumakay. Ano man sandali ay papatak na naman ang mga luha niya. Miss na niya si Bernard. Napakabait noon at napakalambing. Hindi siya sanay na wala iyon sa tabi niya sa bawat araw. Walang araw na hindi sila nagkikita mula na magkakilala silang dalawa. 1 taon pa lang sila ay inaalok na siya noon na magpakasal kaya lang isip niya ay ang aga pa. Mabuti nga at wala pa silang anak dahil kung may anak na sila, pihadong masasaktan din ng sobra sa pagkawala noon. Nang medyo bumuti na ang pakaramdam niya ay nakuha niyang pumara ng jeep na paparating. Sumakay siya roon kahit nakalahati na lang ng puwet niya ang nakasiksik sa upuan. Late na siya ng 20 minutos nang dumating siya sa company. Kaagad siya dumiretso sa locker room para ilagay ang bag niya pero nandyan na naman ang asungot na si Dennis. Nakapamulsang naglalakad, nakatingin sa kanya. Haainan na kita ng termination. Umalis ka na, ang banyo ay marumi tapos darating ka ng hapon? Late? Napatanga siya salita niya nito sa kanya. Anong umalis ng marumi? Naglinis pa siya bago siya umalis. Hindi na nga siya nananghalian dahil nga mas inuna niya maglinis. Naglinis po ako, sir. Sagot niya dahil napipikon siya rito. Parati na lang siya ang pinag-iinitan nito. Huwag ka na magsinungaling. Pwede ka naman makausap sa akin na huwag kitang iparating sa taas sa 3 araw mong absent na walang paalam at umalis ka ngayon at late na pumasok. Nanigas ang panga ni Kayla sa sinabi nito. Napakayabang talaga na matandang ito. Ano ho bang problema niyo sa akin? Parating niyo na lang akong napapansin. Galit na sagot niya sa lalaki. Parang ako na lang minamatahan niyo sa dami ng hinahawakan niyo, janitress. Sir Dennis, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang lagay ko. May mga personal ako inaasikaso na hindi niyo kailangan na malaman pa dahil hindi ko naman kayo kaano-ano. Naiiyak na litanya niya. May ilang kasama siya na nakatingin sa kanila. Luminga ang lalaki sa paligid. Haba, sumasagot ka sa head mo, Miss Enriquez? Ang taas naman ang ere mo. Hindi ka ba nahihiya sa mga kasamahan mo? Ikaw lang ang pangahas na sumasagot-sagot sa akin ng ganyan. Kung wala kang ginagawang mali, hindi kita pupunain. Sino ka ba sa akin, ha? Sino rin ba kayo sa akin para pakialaman niyo ang bawat kilos ko? Absent ako ng 3 araw, wala akong sweldo. Pwede niyo naman napalinisan sa ibang lobby hanggang 3rd floor, pero hindi niyo ginawa kasi ang gusto niyo ay ipahiya pa ako sa pagpasok ko. Kung magta-terminate kayo, gawin niyo. Huwag na kayong dumadana dahil niyo pa ang CEO. Gigil na daldal niya saka siya pumasok sa loob ng locker room niya. Wala siyang pakialam kung umi-echo man ang boss niya sa buong lobby. She was so upset. Ang kapal naman na mukha ng Dennis na ito na talakan pa siya na para bang pakiramdam lang nito ang mahalaga sa mundo. Marash niyang kinuha ang kanyang uniform at nagsuot noon. Pagkatapos ay nilagpasan niya ang lalaking nandoon pa rin. Hindi ko ito palalampasin, Kayla. Mariin na banta nito sa kanya kaya nilungon niya ito. Hindi rin naman ho ako paapis sa inyo.
Lalaban ako at magrarason sa termination na ipadadala nyo. Kahit pa makarating tayo sa office ng presidente, wala akong pakaalam. Dahil personal na ang panghimasok nyo sa trabaho ko. Wala naman po sa rules and regulation na kailangan ko magpaalam kung may emergency akong pupuntahan. Kaya ako umabsent. Ang nandoon, walang pakialam ang kumpanya sa personal kong lakad. Basta 4 na araw na sunod-sunod na absent, awol na. Sagot ng dalaga saka siya tumalikod at marahas na hinila ang kanyang mga gamit na panlinis. Dumiretso siya sa banyo at nagumpisa maglinis kahit na hindi pa siya kumakain. Pinaalalahanan pa siya kanina ng Ate Rose niya na kumain siya pero nagsinungaling siya dahil pagagalitan siya noon kung sinabi niyang mas inuna pa niya ang pagpunta sa investigators kaysa sa sikmura niya. Termination paper ang nakahain sa harapan niya ngayon. Hawak niya iyon sa loob ng banyo sa lobby kung saan siya umiiyak. Iyon ang kopya na ibinigay sa kanya ni Dennis kanina at mukhang tototohanin na matandang iyon ang pagpapatalasik sa kanya. Ang sama-sama ng loob niya. Ang sabi noon lumapit lang daw siya at magpakumbaba. Pwede pa raw na magbago ang isip noon. Ano ba yun? Isang uri ng bullying? Dahil hamak siyang janitress ay inapakapakan siya ni Dennis? Basta naman buhay ito. Namang problema na nga siya at halos hindi na makakain. Dumagdag pa ang matandang ito. Hindi pa alam ni Berna ang nangyari na ito. Maagang umuwi ang kaibigan niya dahil may emergency. Nasa presinto daw ang kapatid noon dahil nahuli ng pulis na nagtitinda sa bawal na lugar. Ayaw na niya makadagdag pa sa problema ng kaibigan niya. Sasarilinin na muna niya ito ngayon. Nakakapesta na. Ang sama-sama ng pakiramdam niya. Gusto na nga niya makaipon para sa pagkuha ng investigator. Ito naman buwisit na head niya, dumagdag pa sa pasanin niya. Kayla wiped her tears. She was sitting in the lavatory, having her moment alone. Iniisip niya kung siya ba ay susunod sa kagustuhan ni Dennis na makiusap siya roon o hindi. Baka masuka siya kapag sinubukan niya. Kung siya naman ay magmamatigas, baka tuluyan siyang mawala ng trabaho. Saan ba siya lulugar? Marahas niyang pinahid ang mga luha at umikbi hanggang sa maramdaman niyang parang hindi na siya nag-iisa sa banyo na iyon. May humahalimuyak na amoy ng lalaki. Mabango. May multong manyak na naman ba? Agad na tumingin siya sa may pintuan at nakita niyang nakasandal sa hamba ang presidente. Nakapumulsa ito at parang nanonood lang ng palabas na drama sa telebisyon. Nakakainis. She sniffed and wiped her nose using her wrist. Good evening po, sir. Bati niya sa binata na lumabi. Ang gwapo nito talaga. Are you tired of scrubbing? That's why you're crying? Tanong nito sa kanya. Hindi ka na naka-uniform. Tapos ka na sa trabaho. It means... Ang pakaalamero naman ito. Bakit kaya hindi nito pakaalaman ang sarili nitong mundo? Tapos na po. Gusto ko lang pong umiyak dito bago umuwi. And why is that? Humakbang itong papasok at formal na tumayo sa may malapit. Ramdam niya na inaararo siya nito ng tingin. She looked at Red. Direkta ito nakatitig sa mukha niya. Sa mga mata niya kaya bigla niyang naalala ang sekretaryo nito at ang babaeng nagtatalo kaninang umaga. Muli niyang pinahid ang ilong at suminghot pa. Nakatunga nga siya sa mukha ng kanyang boss. Noong una nakatitig ito sa katawan niya. May posibilidad kaya na pwede niya ibenta rito ang katawan niya tulad ng babae na iyon na libre lang daw kung magpapakama. Naghahanap po kasi ako ng pera. Mawawala na po ang lupa na pamana sa akin ng papa ko. Ayoko pong mawala dahil yun na lang ang alaala ko. Nakasanla po ng... Agad siya nagkalkal sa isip. Bobo pa naman siya sa math, pero dapat gumana ang isip niya kung magkano ang sasabihin niyang sanla. Hindi niya alam ang ginagawa niya pero kusa siyang nagtatahi ng kwento. 300,000 po. Ginamit po yun ng tamahan si Papa ng kidlat sa bukid. Sus ko, baka dukutin siya ng sumakibilang buhay niyang ama mula sa ilalim ng lababo at isama siya sa hukay. Gusto niya umatras sa mga pinagsasabi niya pero parang hindi na niya kaya. Nandito na siya at naumpisahan na niya. Itutuloy-tuloy na niya. Nakita niya parang hindi makapaniwala ang may-ari sa mga pinagsasabi niya. Napakaswerte niyang nilalang na nakakaharap niya ang taong ito kahit na nasa pinakamababa siyang departamento ng kumpanya. Is there such a thing as tinamaan ng kidlat? Tumango siya. Si Papa po. Ngayon po mawawala na ang bukid. Gusto ko pong makahanap ng pera. Gagawin ko po ang lahat kahit ibenta ko pa ang kaluluwa ko. Tumikim ito at lumabi habang nakatingin sa kanya. Ito na. Mas tinapangan niya sa mura. Umibili po ba kayo ng kaluluwa?
President! Hindi ito umimi kaya parang gusto niya magpalamon sa sahig. Ano bang pumasok sa kukote niya at naisip niyang ialok ang sarili niya rito. Para na siyang tanga. Baka po gusto niyong sa inyo ko sanla. Pwede po kayong tumawad pero kundi lang. Kandautal na siya. Pikit mata niyang sinasabi ang mga bagay na ito. Bahala na kung anong sabihin nito. Malamang ay hindi naman ito oo kasi sino ba naman siya? Hindi naman ito bibili ng janitress. Ang level niya ay hindi pang CEO/president. Masyado siyang assuming. Magkano? Tanong nito kaya agad na lumipad ang mga mata ng dalaga rito. Napalunok siya sa kaseryosohan na nakikita niya sa mukha nito. Seryoso ito. Seryoso ba ito? Gino-joke siya. Ngumanga si Kayla para magsalita. Hindi niya alam kung totoo na handa siya rito at gusto niya sabihin na nagbibiro lang siya pero agad na nagsalita si Red. I don't take it as a joke, Miss Enriquez. How much? Hindi siya makatikim. Pakiramdam niya ay nawawala ang lalamunan niya sa tanong nito. 300,000? Deal. Mabilis nitong sabi kaya ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya. You're mine, start today. Let's go and finish our transaction. Tumingin ito sa suot na relo at saka lumapit sa kanya. Sandali. Agad siyang napakamod sa ulo. Diyos ko, napakurap siya. Ano ba itong pinasok niya? Kung ito ay seryoso, siya ang parang hindi na. Gusto niya mag-back out. Ang bilis pala nitong kausap at wala itong paligoy-ligoy. Oo agad. Dinampot nito ang bag niya tapos ay inarkuhan siya ng mga kilay. Do I have to carry you down? Sandali po. Anya sa kanapakamot ng ulo. Bumaba siya. Follow me, he said and walked away. Dala-dala nito ang bag niya kaya agad siyang napasunod. Sa isang iglap ay parang nawala na naman ang mga problema laman ng utak niya. Nalilito na siya kung anong gagawin niya. Sir, tawag niya rito at susunod-sunod dito na parang isang aso. Ang bilis nitong maglakad. Peste, ang isang hakbang nito ay parang 3 hakbang na niya. Sir, anya muli at pumihit ito bigla sa katumigil kaya halos sumalik siya sa dibdib nito. Ang tangkad na sobra. Sko. We have to talk and this is not the appropriate place for a transaction. Formal na sabi nito at para naman si Kayla na nahihipnotismo. Napatango siya kaya tuluyan itong lumabas sa exit. Kasunod siya. Sa labas ay may mga lalaki na kaabang. Binuksan na lalaki ang passenger side ng isang itim na kotse. Taka siyang napatingin kay Red. Hop in. He commanded her so she just followed. Tila naging maotoridad ito bigla. Sa bagay, maotoridad din ito noong una pero mabait ito. Alam niya. Ipinabukas din ito ng pinto ng isa pang lalaki tapos ay pumasok naman ito sa kabilang pinto ng kotse. Hawak pa rin ito ang bag niya na kaagad niyang inagaw. Your belt. Sabi nito sa kanya kaya napatingin siya sa sentro nito. The bulge was there. Seatbelt, he said. Agad na napakurap si Kayla at inialis sa mga mata sa sentro nito. Bakit ba doon siya tumingin? Hinagilap niya ang seatbelt. Paano po? Just pull it. Ani Red. Sa kanya kaya napatingin siya sa belt. Hindi siya marunong noon kasi maikli naman. Hindi naman naabot ang lock sa kabilang lock. He just held her hand and pulled it. Umaba ang belt na hawak niya at naikabit niya sa kabilang dulo. Bakit may paso effect yung naramdaman niya sa hawak nito? Malamang kasi ibang tao ito at wala naman sa kanyang humahawak. Sa Bernard lang. Saan po tayo pupunta? Somewhere we can talk privately. Hindi siya sumagot dahil sa diretso lang ito nakatingin habang nagmamaneho. What's that paper you have in your hands? Usisa nito sa kanya kaya napatingin din siya sa hawak niya na halos makuyumos na pala niya. Termination paper po. You're not fulfilling your task, then. He said and glanced at her. Ginagawa ko po. Napa-absent lang talaga ako ng 3 araw tapos kanina pong hapon ay late ako dahil nagtanong po ako sa abogado tungkol dito sa sanla. Your head will not issue a termination paper if you didn't do anything wrong. Napabuntong hininga siya at niyakap ang kanyang bag. Nagkasagutan po kami kasi ipinahiya niya ako kanina. Ang gusto niyo po ay lumapit ako at magmakaawa sa kanya. Kausapin ko siya at panghinuyuan. Sumbong niya kasi yun naman ang totoo. Who's your head? Si Dennis po. Dennis Bustamante. Lalaki? Anito pa. Gusto niyo lumapit ka sa kanya at kausapin mo siya? Am I right?
Marahan na tumango ang dalaga. He has something. A hidden agenda, perhaps. Hindi siya umimik. Ayaw niyang tumango dahil parang ganoon naman talaga ang gusto ng matandang binata na iyon. Kaya lang ay ayaw niyang sabihin naman ito na nag-aangat siya ng sarili niyang bangko. Na GGSS siya. O gandang-ganda sa sarili. Pero totoo naman na maganda siya. At ano naman ang tawag niya sa pag-aalok niya ng sarili dito? Ano na lang ang sasabihin nito sa kanya? Ano bang pakaalam niya? At may dahilan siya. Kapalit ng paghahanap niya sa asawa niya. Pikit mata niya itong gagawin. Noon nasa probinsya sila. May kapitbahay sila na drug pusher at drug addict ang asawa. Nang makulong ang lalaki dahil nahuli sa isang bust operation, nakuha ng babae na pumasok sa club para makahanap ng pampiyansa. Nakalaya ang lalaki dahil sa ginawang iyon ng babae at pinagchismisan iyon. She was still so young by then. But now that it happened to her, wherein she needed to find her missing husband, she was also willing to do anything for him. Wala na siyang nakikitang mali ngayon. Lahat ng pwede niyang pagkakitaan, tama sa kanyang mga mata. Siguro kung lumapit siya kay Dennis at inalok siya ng isang hindi disenteng bagay kapalit ng pera, baka pumayag pa rin siya. Pero hindi. Sa itsura ng lalaking iyon ay ipagkakalat siya noon. Dito kay Red Fuentes ay wala pa siyang balitang nagkakalat ito ng kwento. Mga babae na naikaman nito ang mga nagmamalaki at nakuha pang paulit-ulit na ialok ang mga sarili kahit libre. Tumingin siya dito at napatunganga sa gwapo nitong mukha na naka-side view. Sino nga ba naman ang hindi dito mag-aalok ng sarili kahit libre? Mukha pa lang nito ay ulam na. Pero siya ay iba ang gusto niya. Pera. Mali na kung mali pero pumayag na ito kaya wala nang atrasan pa. How do you find me? Bigla nitong tanong kaya bumalik siya sa wisyo at natauhan. Po? Kandautal siya sa isang salita na iyon. Instead of giving her an answer, the other corner of his lips ascended. Tumiim saglit ang titig nito sa kanya bago nito ibinaling ang mga mata sa kalsada. Don't worry, the feeling is mutual. I find you lovely too. Anito kaya napakurap siya. Pakiramdam niya ay hindi lang uminit ang mga pisngi niya. Umapoy pa. Maganda daw siya. Tama lang. Dapat lang na magandahan ito sa kanya para sa ekonomiya. Red is single. Wala siyang problema na pumasok sa isang kainan na may kasama siyang babae. Hindi naman siya nagpapaunlak ng mga interview. Hindi siya nagpapakodak. His security is just roaming around, eyeing him. Kapag may kumuha sa kanya na litrato na taga-media na walang permiso niya, hindi lang litrato ang buburahin, pati na ang aparato ay sisirain. Yes, he is a billionaire but he wants his privacy. Hindi siya taga-showbiz para pagfiestahan ng mga tao at gawing kontrobersyal ang buhay. Red had experienced it before. Kahit nakasal na ang mga magulang niya at nasa elementarya na siya, ay may bumubuhay pa rin ng istorya na ang nanay niya raw ay isang kabit. That didn't make sense for him. He knew his mother and knew the story. Malaki ang respeto niya sa kanyang ina at ang titulo na isang kabit ay hindi kayang palitan ang kabutihan ni Helen sa kanila. He pulled a chair for Kayla when they reached the table. Napatingin pa ito sa kanya nang gawin niya iyon. Gusto mo ba na ako ang ipaghila mo ng upuan? Agad itong umiling kaya napangiti siya. He also sat down opposite her and lifted the menu. Choose from the menu. Or do you want me to order for you? Kayo na po. Pumili lang siya ng mabilisan at dumutdot sa aparato na nasa mesa. He just tapped the codes of the orders and faced Kayla. Nakatitig siya dito at ngayon ay para itong naiilang. I was serious and when I take a deal, I don't back out. I hope you do as well. Anya sa dalaga na napadampot ng baso at nagsali ng tubig. Agad niyang inalalayan ang puweta ng babasaging pitsil gamit ang isang tissue dahil parang bigat na bigat ito. Uminom ito ng tubig. Water here cost $5. Anya kaya napatigil ito sa pag-inom at bumukol ang tubig sa mga pisngi. Hindi nito malaman kung ibubuga iyon o lulunukin. Gusto niyang malakhak sa itsura nito pero baka masamin itong bigla. Just kidding. Anya at tuluyan itong nilunok ang tubig. Nasapon ni Kayla ang dibdib at napalinga sa paligid. Papatingin niyo po ba ako, sir? Not yet, he said, so her eyes widened. So, do we have a deal now? Tumango ito at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Honestly, Red doesn't know what to think about her dirty offer.
Gusto niyang isipin na isa itong maruming babae na nagtatago sa pagiging isang janitress at sa likod ng napakaganda nitong mukha. Pupusta siya na kung mag-audition ito kay Benito bilang starlet ng Toda ay papasa ito. Yun ay kung magaling itong makapaghalikan at handa itong maghubad sa harap ng kamera. Magaling umakto na nasa kama o kahit na anong bagay ang ginagawa tungkol sa pakikipagtalik. And he is one of the people who chose the stars of the set side. Kaya nga dumarami ang mga babaeng naikaman niya dahil mula na magkaroon ng Toda, marami siyang nakilala ng mga babae. Karamihan sa mga iyon ay nagpapa-charming sa kanya. When he noticed it, he offers a dirty deal. Si Kayla, ang nag-iisang babae na hindi sa kanya nagpa-charming at pinaghampas pa siya ng mabusuhan niya. Malaki ang interest niyang makuha ito. Hindi niya nga rin alam kung bakit siya babaero pero hindi naman siya nagko-commit sa isang seryosong relasyon, kaya hindi pa rin naman siya masasabing nananakit ng babae. He womanizes for fun. Kapag siya ay nag-asawa na, tulad na din siya sa kanyang ama na matapat at mapagmahal na asawa. Takot lang siguro siya na makakuha siya ng tulad ng sa unang asawa ng ama niya at mauwi sa hiwalayan ang magandang umpisa ng relasyon, kaya mas mainam na huwag na lang munang magseryoso. Naniniwala siya na kapag lalagay na siya sa tahimik, ibibigay iyon ng langit sa kanya kahit pa nakabaluktot siya. Deal po. Paano po ang setup? Kukurap-kurap nitong tanong sa kanya tapos ay lilingon sa paligid. Pansin niya na kanina pa nito iyon ginagawa na para bang takot na ito na may makakita sa kanila. If you don't mind, are you really single? He asked. Agad na bumalik ang mga inosenteng mata nito sa kanya. Po? Opo. Nito na parang natataranta. You kept on looking around as if afraid that somebody might see you with me. May pinagtataguan ka ba? Umarko mga kilay ni Red. Wala po. Naiilang lang po ako. Hindi po ako sanay sa ganitong lugar. We're just going to talk. Sigurado ka single ka? Tumango itong muli. The deal is 1 week. Anya kaagad dito at hindi ito umimik. Waring nag-iisip. May problema ba? Hindi po ba ako mamamatay nun? Gusto niyang matawa sa tanong nito. So she's inexperienced. Lumapit ang crew kaya hindi na muna siya sumagot. Hinintay niyang mailapag nito ang mga pagkain bago siya ulit nagsalita. Go on, Kayla. Eat your food. Utos ni si Dalaga na saglit pang napatanga sa kanya bago dinampot ang kutsara at tinidor at pinagmasdan ang pagkain sa plato nito. Since you seem afraid of 1 week, you suggest schedule like 3 times a week or twice? Twice po. Ito sa kanya habang nakayuko. Hindi ko po kayang straight. Sorry po. Tumango na lang siya. Langya, lalo siyang nanggigigil sa mga sagot nito. Para ngayon pa lang ay gusto na niyang matapos ang usapan at nang magawa na niya ang mga kahalayan sa isip niya. Twice. Deal. I don't withdraw. Sabi niya saka siya sumubo ng pagkain. Wala po kayong pera, sir? Nakatanga na tanong ni Kayla sa kanya at nagkanda samid-samid siya dahil bigla siyang nagpigil ng tawa. Nangiya, anong walang pera? May pera siya. Hindi ba nito alam ang ibig niya sabihin? Diyos ko, nasamid po kayo. Bulalas dito at hindi magkanda o gaga na napatayo. Red was coughing. Hindi niya madampot ang tubig kaya nagmamadali ito na lumapit at saka dinampot ang baso. Dinala ni Kayla iyon sa bibig niya at dahan-dahan siyang pinainom. Kunti lang po. Itong parang nananarbyos pa at tinahagod ang malapad niyang likod. Natigil siya sa pag-ubo kapag kuwan at pinahiran siya nito sa labi ng table napkin. Thank you. Let me. He said with a smile. Iminuwestran niya ang upuan para maupo na ito ulit. He was quite amused with that kind of generosity. Nakakapagtaka naman po kasi na hindi kayo nagwi-withdraw. Ang yaman-yaman niyo. Drop that point, opo. Wala tayo sa office, Kayla. We're talking normally here and I am not your boss at this moment. Tumango ito. Oo, po. Ngiwi ni Kayla. Red chuckled. He was being amused by this woman in a way that he couldn't name. Mula nang una niya itong makita ay hindi na niya malaman kung bakit may mga pagkakataon na naalala niya ito. It seems he has met many beautiful and sophisticated women, but none of them seemed to capture his thoughts. Yes, indeed. He just wanted to bed his janitress. May pipirmahan pa po ba ako na kontrata, Sir Red?
Medyo nakataas sa mukha na tanong nito kaya tinitigan niya ito. Nagtataka siya sa babaeng ito. At some point, she acts so funny and naive but now, she acts as if she's used to this kind of deal. A dirty one. Alin ba ito sa dalawa? What I meant in withdrawal was, I don't pull out my body when I come. Sabi niya para mas maunawaan nito ang sinasabi niyang withdrawal. Tumikim ang dalaga at hindi makatingin sa akin niya. I use a condom. I stay protected all the time. I don't trust pills. Tumango itong muli. Walang problema. Good. So wala na tayong dapat na pag-usapan. I'll get your number. I'll call you prior to the date when we're going to meet. Tumango itong muli pagkasabi niya noon at nagpatuloy lang ito sa pagkain. Kita niya sa mukha nito ang lungkot pero hindi niya iyon pinansin. Makaka-move on din ito sa nangyayari sa kanila. Tulad ng mga babaeng dumaan sa kanyang mga kamay na ngayon sa tuwing makikita niya ay baliwala na lang at batiin niya ay hindi. Red kept his phone after Kayla gave it back to him. Itinipe lang nito ang number at sinave para matawagan niya kapag nagumpisa na ang deal. Paano ko makukuha ang bayad, sir? Red. Pagtatama niya ng buhay niya ang makina ng sakyan. Red, I'll pay you every time we meet. Lumipad ang mga mata nito sa kanya na kanina lang ay nakatuon sa labas ng bintana. Para bang mali ang sinabi niya sa pandinig nito. We might keep on meeting for a month, so each meeting will cost about less 40,000. How is that? Sumulyap siya sa dalaga na parang nagkakalkula na. Bakit mo naisip na yalo ka sarili mo sa akin, Kayla? Naghahanap ka ba ng ebidensya na may ginagawa akong hindi maganda? Pero ang kailangan ko, Sir Red, hindi po ang kung anong ebidensya para siraan kayo o ano. Deal na ako sa bayad kapag magkikita tayo. Matapang na saad nito sa kanya kaya tumango na siya. Wala naman sa kanya mawawala kung sisiraan siya nito. He is Red Fuentes. Isa pa wala naman sa itsura nito ang ganoon. At kung gagawin man ito, magdadalawang isip ito na bumangga sa isang tulad niya. Walang mangangahas na sumira sa kanyang pangalan, kung hindi tulad lang din niya ang katayuan sa buhay. Hindi siya sa nagmamayabang pero yun ang totoo. I want you to act stubborn about that termination paper. I remembered. Anong ibig mo sabihin, sir? Let your head pass it to my office and... Pipirmahin niyo? No, I'll reject it. Napangiti ito sa sinabi niya nang sulyapan niya talaga. Mapapahiya siya. Exactly. Ay, salamat Sir Red. Hulog kayo na langit. Ano itong parang napadalangin pa sa bubong ng kotse niya habang magkasalikop ang mga kamay sa dibdib.